napahiya na naman ho guys si Vice President Sara Duterte at literal hong bistado ho ng mamamayang Pilipino ang totoo niyang pag-uugali. Paano mo naman nasabi, Mima? Kasi guys, just to be true lang naman sa inyo, napapansin nyo na mas nagiging kakampi talaga natin itong mga dilawan when it terms sa West Philippine Sea, sa justice system, sa EDCA, 'di ba? Mas nagiging kakampi natin at mas naiintindihan tayo ng mga dilawan kaysa dito sa mga tinuturing nating kakampi, which is yung mga DDS na hindi natin alam na sila din pala yung magiging kalaban natin. Ngayon guys, ito yung punto dito. Sabi ni Barry Gutierrez, which is yung former spokesperson ni former Vice President Leni Robredo, sabi niya sa kanyang tweet, wala naman siyang pinangalanan guys, pero alam naman natin simulat sa pool kung sino yung tinutukoy niya dyan at iisa-isahin natin yan. Sabi niya dito, nakakahalata na kami Totoo namang makakahalata tayo. Kasi guys, sabi dito sa tweet, kapag usaping International Criminal Court, may statement agad tungkol sa sovereignty, pero kapag usaping West Philippine Sea, walang imik. Which is true guys. Kasi after November 23, yan. Nag-issue ng statement si Vice President Sara Duterte ukol dito sa napipintong pagpasok ng International Criminal Court sa bansang Pilipinas. At kinukundi na niya guys ang pagpasok ng International Criminal Court sa bansang Pilipinas sapagkat daw ito ay unconstitutional at pagmamaliit and pagdidegrade daw sa ating legal institution. Yun yung sabi ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga nakakapagtaka sa usaping sa usaping International Criminal Court ICC na talagang dehado talaga sila dyan, ay totoo naman kasi madugo naman talaga ang war on drugs ng kanyang ama at ang daming mga biktimang inosente ang namatay. Ngayon, pag usaping ICC, ang bilis ng response. Kumbaga, dinaig pa si Flash. Kasi after ng 3 congressman na to na mag-issue ng House Resolution 1477 para papasukin ng ICC sa Pilipinas kasi mas maganda daw na makipag-cooperate tayo sa ICC para mapatunayan na tumatakbo ang justice system natin. After magpasa ng House Resolution 1477 na yan, kinabukasan agad-agad nag-issue ng statement ng pagkukundina itong ating Vice Presidente. So ngayon, ito yung punto dito. Balik tayo sa tweet ni Barry Gutierrez. Yan. Uulitin ko ano yung sabi niya? Kapag usaping ICC, may statement agad tungkol sa sovereignty. Pero kapag usaping West Philippine Sea, walang imik. Wala siyang pinangalanan, pero alam natin kung sino ang kanyang tinutukoy. Pag usaping West Philippine Sea, napakatahimik. Tapos ayaw siyang pagsalitain nila Malutikia. Diba ito yung sabi ni Malutikia, yan yung tweet niya. When we speak in foreign policy, we speak only with one voice and that is the President. Sabi niyo spare lang si Vice President. Bakit ngayon tanong kayo ng tanong sa kanya? Diba dapat ang tanongin niyo ang Pangulo? Pero nagsalita sa ICC. Bawal daw kasi siya guys magsalita sa sa foreign policy kasi nga daw trabaho daw yan ng Pangulo, pero dito sa ICC, nagsalita. Matindi. Double standard. Baka VP natin yan. So ngayon guys, nakikita nyo, kitang-kita nyo na, ang pag-uugali, buong pagkatao ni Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon na nakikita na ninyo, if ever man kasi alam ko naman at nakaramdaman ko natatakbo to bilang presidente ng bansang Pilipinas. If ever man pong tumakbo to guys, please wag nyo tong iboboto. Doble ang maskarang sinusuot niyan. To the point na mas may care lang siya sa sarili nila, sa pamilya nila.
kesa ho yung pagkikare dito sa ating bayan, dito sa ating mga mamamayang Pilipino. And remember guys, di ba nung pumunta ho si Prime Minister Kishida sa bansang Pilipinas at napag-usapan, natutulungan tayo ng Japan para mapalakas ang ating mga kagamitan para ho sa pagre-resupply mission dyan sa West Philippine Sea, ay agad-agad naman hong hindi pinansin. Actually nga guys, nung pumunta yung Prime Minister ng Japan sa Pilipinas, hindi ho pinansin ni VP Inday. Hindi nga in-entertain. Kumbaga parang anino lang dyan na, okay, ganun lang. Nakipag-dinner lang siya, pero hindi niya in-entertain. Hindi katulad ng ginagawa niyang treatment dito sa mga Chinese. Kapag may event ang Chinese, nagsasalita pa ng Chinese si Inday. Washishi, ojo, medyo, washishi, diba? Nagsasalita pa si Inday ng Chinese na lingwahe. Pero man lang, kahit man lang dito sa pagbisita ng mga taga-ibang bansa, kahit man lang magandang greetings or pag-welcome, hindi niya magawa. Kasi nga napag-uusapan ang pagtatanggol, ang pagtutulong ng ibang bansa sa atin tukol dito sa West Philippine Sea. Kasi nga, amo nila si Xi Jinping. Ayaw nilang nadidihado si Xi Jinping. Kaya, wala silang pakialam sa ibang tumutulong sa atin. Tahimik sa issue, as always. Diba? Napapansin niyo yun, guys? Mas may care pa sila sa sariling nilang pangalan kaysa sa sariling bayan. Yan ba yung sinasabi niyong makatao? Ha? Yan ba yung makatao? Na hindi marunong magpakatao? Yung interest puro lang sa sarili. Kaya guys, wag niyo hong papapasukin ang isang Duterte or isang pro-China again dito sa Senado kasi ho, nakakalungkot. At the end of the day, tayo ang magiging dehado dito. Wala. Itong paglilingkod ni VP Inday, siguro tinesting lang ata natin siya kasi talaga nga naman, sino ba naman ang hindi makakakilala kay Inday? Anak ng isang presidente, 'di ba? So, well, sino din naman si Inday kung wala si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hindi yan makikilala. Pero anyway, ito na nga yung pinaka-point natin dito. If bumoto ulit kayo ng isang Duterte, lahat ho ng pinaghirapan ni Pangulong PBBM, simula nung naupo siya ngayon hanggang sa pinakadulo ng kanyang paglilingkod, ay masasayang lamang ho. Masasayang lahat. Dahil yung mga nasimula ni Pangulong PBBM sa usaping West Philippine Sea, hindi na yan ipagpapatuloy nila Sara. Kasi nga si Sara pro-China. Ibibigay niya na ang WPS sa ibang lahi. Isusuko niya na yan agad-agad. Diba? Tama itong tweet ni Barry Gutierrez. Pag usaping ICC, ang bilis ng response. Pag usaping West Philippine Sea, tahimik. Kasi nga daw, may sinusunod na foreign policy itong si VP Inday. Kaloka. So anyway guys, kitang-kita nyo na at bistong-bisto na natin itong pag-uugali ng ating Vice Presidente. So hindi lang din naman ata ako yung nakakahalata nito. Alam ko kayo din. 'Di ba? So anyway guys, wag na kayong buboto ulit ng isang Duterte na walang ibang alam kundi mga mangamkam ng makakamkam. Hirap na mong bintang, di ba? Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.